Hello, magandang araw sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas and Mindanao. Kamusta kayo? Ito naman po ang inyong kaibigan, si Sir Glenn. So ngayong hapon, pag-usapan natin ang tungkol po sa taong 2026. Pero bago po yan, pinapasalamatan ko lahat ng mga supporters ng Munting Tinig, lahat ng mga supporters ng ating mahal na Pangulo, mula Luzon, Visayas and Mindanao at saan mang sulok ng mundo. Maraming salamat sa lahat ng mga loyalista na hindi po iniwan ang Pangulong Bongbong Marcos sa kabila ng mga walang kwentang akusasyon laban sa First Family. Now, bakit ko kinakongratulate ang lahat ng mga taga-suporta ni PBBM, mga pro-government people at mga loyalista? Dahil ilang taon na binabalak ng kampo ng mga Duterte, diehard supporters, pabagsakin ang Pangulong Bongbong Marcos. Hanggang ngayon, 2026 na, Pangulo pa rin si PBBM. So ibig sabihin, hindi po nakalusot ang masama nilang balak. Kaya dahil po yan sa determinasyon, work hand in hand, sa pagiging patapang natin na salagin ang lahat ng mga propaganda ng kampo ng mga Duterte. Yun ang naging bunga ng ating pakikibaka noong mga nakaraang taon, specifically 2025. At dahil masigasig tayo, determinado tayo, matapang tayo, hindi tayo takot na idibang ang kasinungalingan ng kampo ng mga Duterte, hindi nagtagumpay ang kanilang masamang balak. Kahit yung mga sikreto nila ng mga meeting, nalalaman natin noong nakaraang taon. Dahil po yun sa pakikipagtulungan ng lahat ng mga nagmamahal kay Pangulong Bongbong Marcos, mga pro-government people at mga loyalista. Kaya congratulations, no? Sa lahat ng mga loyalista, congratulations dahil hindi po tayo bumitiw. And sa mga Duterte Rehad supporters, sorry na lang kayo, kahit anumang paningkamot, anumang determinasyon nyo, anumang masamang balak ninyo, kadimunyuhan ninyo, kasamaan ninyo, hindi kayo magtatagumpay. Kabiguan pa rin ang inyong aanihin. So, kahit na maglumpasay pa kayo dyan, magtuwad kayo, magtagilid, magtihaya, magtalikod, magtumbling, magligid-ligid, magbika-bika, mag-split, si Pangulong Bongbong Marcos pa rin ang Pangulo ngayong taong 2026. So, nasaan napunta yung effort nyo? Nagasto na ang kampo ng mga Duterte ng milyong-milyon pera para pangbayad sa kanilang mga social media influencers na mga alinganga. Hindi pa rin sila nagtatagumpay. Si Pangulong Bongbong Marcos pa rin ang Pangulo. Napansinin nyo, lahat ng bumangga kay PBBM ng mga nakaraang taon, tumba sila lahat. Because they are the one reveal themselves for the Filipino people in order for them to be judged. Okay? So ngayon na naman, butata na naman sila noong taong 2026. Sapagkat ang daming mga proyekto ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi po tinutulugan. Ang achievement ng Marcos administration, sakit sa dibdib ng mga makademonyong Duterte. Hindi nila matanggap na ang kanilang hinahamak, ang kanilang hinuhusgahan, ang kanilang inaakusahan, ang kanilang minamaliit, ang sinasabi nilang mahina na Pangulo, dilubyo po sa political career ng mga Duterte ang kanilang mga nakuha. At nakakatawa dahil ang daming mga Duterte na nakarealize na iwanan nila ang mga Duterte at suportahan ng gobyerno. Magbalik loob sa pagsuporta sa gobyerno. Congratulations for that. Now, isa pa sa gusto kong tatalakayin sa inyo, ito po yung buwelta ng Malacanang. Okay? Sa sinasabing nagtrending na survey na kung saan ipinagmamalaki ng mga Duterte, mga makasayan, na number 1 sa puso ng mga Pilipino when it comes to performance and trust o mapagkakatiwalaan, si Sara Duterte. Na kung sa Ilonggo pa, malayo sa patad, suntok sa buwan. Kasinungalingan. Sa bagay, nagsisinungaling na nga lang sila sa resulta ng survey,
Hindi na lang nila ginawang 101 o 1 Dalmatians. Dahil po sa controversial na survey na yan, at dahil po sa usap-usapang survey na yan, na kung saan ay pinagkakatiwalaan daw si Sara, okay, at gustong-gusto ng taong bayan, iginiit po ng palasyo, iginiit po ng Malacanang, na hindi po numero ang inuuna ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kayo na mga Duterte supporters ng mga sapat, nga mga demonyo, okay? Mga devils. Hindi po numero ang inuuna ng ating mahal na Pangulo. Lalong-lalo na po, yung survey na yan. Dahil, aktual po na trabaho ang mahalaga. Uulitin ko sa inyo sa kabila ng walang kwentang survey, yung usap-usapang survey na inangat si Sara Duterte, gusto ko lamang pong ipaalam sa inyo, ang buwelta po ng palasyo ng Malacanang, hindi po numero, at iginigiit talaga, hindi po numero ang inuuna ng Pangulong Bongbong Marcos. Sa halip na numero ang unahin, resulta ng survey ang unahin, aktual na serbisyo. Okay? At yan ay pinaabot ng Malacanang sa pamamagitan po ng kinaiinisan. Kulang na lang patayin nila si Attorney Claire Castro sa sumpa. Pero hindi man tatalab. Okay? Ayon po kay Undersecretary Claire Castro ng PCO, yung tinatawag po natin na press officer ng Malacanang, hindi pinapahalagahan ng Pangulong Bongbong Marcos ang popularidad. Hindi katulad ng mga Duterte supporters na uhaw. Okay? Uhaw para lang po iangat ang kalibre ni Sara Duterte na bagsak naman kung tutuusin. So, again, uulitin ko sa inyo, ayon po kay Attorney Claire Castro, na tinawag si Sara Duterte na kamukha si Chucky kung magalit dahil nagkakasalubong ang kilay, hindi po pinapahalaga ng Pangulong Bongbong Marcos ang popularidad. Kung ang kapalit nito kapabayaan sa tungkulin. Anong pulos? Anong matter? Anong relevant? Sikat ka nga, pero napabayaan mo responsibilidad mo sa taong bayan. Tingnan mo si Sara. Sikat, pero pinabayaan niya ang responsibilidad niya sa taong bayan. Nakuha po ninyo? Para po sa administration, para po sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, trabaho sa lupa, hindi rating sa papel. Uulitin ko, trabaho sa lupa, hindi rating sa papel ang tunay na sukatan ng pamumuno. Ipapano ang mga Duterte supporters uhaw sa numero? Kulang naman ang sinusuportahan nila sa aktual na trabaho. At alam niyo sa punto na ito, 2026 na, at kahit noon pa man, mulat na po ang mata ng taong bayan. Pag ibig sabihin ng mulat, alam na nila kung ano yung totoo. Nakikita na nila yung realidad. Since mulat ang mata ng taong bayan, alam na nila kung sino ba talaga yung nagtatrabaho at yung nagmamalasakit. Tandaan nyo yan dahil bukas na po, umulat na po ang mata ng taong bayan, alam nila kung sino yung mga nagtatrabaho, alam nila kung sino yung mga tunay na nagmamalasakit. Okay? Hindi po survey ang konkretong resulta ang magpapakita kung kanino talaga nagtitiwala ang mga mamamayan. Kaya magtanong kami, saan kayo nag-conduct ng survey? Hindi kayo nahiya sa mga sarili ninyo? Sa bagay, that is your own satisfaction, DDS, paniwalaan ang mga ganyan. Pero uulitin ko, hindi survey ang konkretong resulta. Ang pagpapakita kung kanino talaga naniniwala ang mga mamamayan. Hindi porket mataas ka sa rating, naniniwala na sa'yo. Hello.
Sino nagbayad ng survey? Kaya kayo mga Duterte Dihat supporters, dapat yung tandaan. Ha? Serbisyong nararamdaman, hindi papogi sa opinyon ang tunay na panalo. Nakaintindi kayo? Hindi papogi sa opinyon ang tunay na panalo. Tandaan nyo yan mga DDS na nga sangkatutak na mga bobo.